Issue natin ngayon is with regard doon sa conflict of interest. Akalain mo itong si Marcos Jr. Ang hilig-hilig niyang kumuha sa mga tao na pinagkakautangan niya ng loob. Kung hindi pinagkakautangan ng loob, merong conflict of interest o may connected yan. Connected dahil syempre may mga interest din sila dyan. Share, ika nga, share your blessing. Sharing is caring ang kanilang motto with regard to governing the Philippines using the people's tax money. Unang tanong dito at unang issue dito is with this itong acting secretary ng PCO na si Jay Ruiz na dating broadcaster. At ito pala ay nai-issue dahil meron siyang papasok na deal with the PCSO amounting to 206 million pesos bago siya na-appoint. At take note, hindi po ito small world kasi merong vlogger na involved or kasama. Pero sige, tignan muna natin itong tanong about kay Jay Ruiz. Meron pong report na isang media company kung saan isa sa co-founder si Jay Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata mula sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO secretary. Hindi pa po ba nagda-divest si Secretary Jay? Meron, ang batas naman po natin ay allowed po, no, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. Pero ibig sabihin nung sagot niya niyan, kino-confirm niya na meron nga talagang deal with PCSO. So anong sagot ni Claire Castro? Meron tayong batas na within 60 days, allowed naman mag-divest yung na-appoint. Divest, ibig sabihin tanggalin niya ang kanyang sarili doon sa position na yon or doon kung may share siya doon sa PCSO deal na yan, tanggalin niya kasi conflict of interest. So, ibig sabihin, kino-confirm nitong si PCO Yusek Claire Castro doon kay Jay Ruiz na involved or conflict of interest. O, diba? Ngayon, ang tanong natin, kahit sabihin na natin na may batas na pwede kang mag-divest doon sa issue na yon or doon sa company na yon, sa media na yon, hindi ba yan yung inisyo nila kay Attorney Vic Rodriguez? Maalala ninyo ito? Nagdesisyon nga ang partido na tanggalin ito dahil marami siyang mga galaw na hindi nagugustuhan ng partido. Isa na dito ang pag-appoint kay Christopher Pastrana sa Philippine Ports Authority na sinabi ng PFP na isang highly questionable appointment. Ayon pa sa partido, si Rodriguez ang nasa likod ng pag-appoint kay Pastrana kahit di umano ay may utang siyang 132 million pesos sa DOTR. So yung si Pastrana daw yan, ini-issue si Attorney Vic na kamag-anak daw niya, kaya tinanggal. Kasi conflict of interest. So ang tanong natin, mabalik tayo dito kay Jay Ruiz. Alam mong conflict of interest, bakit mo inappoint yan? That's the question to the President. That's the issue they made with Attorney Vic. And tingnan ninyo, bukod kay Jay Ruiz, yung inappoint nila na itong si DA Secretary, may din ito, may conflict of interest. No, tingnan nyo. Tio Laurel. Diba? Anong issue dyan? Tingnan natin. President Ferdinand Marcos Jr. hands over the reins of the Agriculture Department to one of his campaign donors, businessman Francisco Tio Laurel Jr. One of his campaign donors? Marcos announces the appointment Friday, November 3, nearly a year and a half into his administration. Alam ko napakasipag nito, unang-una. Pangalawa, nauunawaan niya na mabuti ang sistema ng agrikultura dito sa Pilipinas. Laurel is president of Frabel Fishing Corporation and one of the top contributors to Marcos's political... Yung Frabel na yan ay business po ng pamilya nila at minana nitong si Tio Laurel. So, hindi po ba conflict of interest yan? Ba't ang hilig talaga ni Marcos Jr. na mag-appoint ng somebody? Tanungin natin sila Mel Robles,
sila Altenco, o yung mga yan, mga appointees ni Marcos Jr. So, ang pinaka-recent na may issue, ito ngang si J. Ruiz. Alright, J. Ruiz, ayan, na may issue with yung deal na yan. So, ang tanong natin, merong company owned, ini-issue na owned by J. Ruiz na former broadcaster na tinatawag na Digital 8. So, yung Digital 8 na yan, nagkaroon ng deal with certain PCSO deal amounting to 206 million pesos. At inside that 206 million, merong 27 million para lang sa print ads and promotional videos. You could imagine promotional videos. Naalala ko tuloy yung budget noong yung tourism ad campaign na nag-amount nung 46 or 50 million pesos for just 3 minutes, tapos mga stock footages na kinuha sa Indonesia, sa Dubai at ilang bahagi ng mundo. Tapos 46 million. Naalala ko din yung logo na 3 million ng Pagcor. So dito, papasok dito yung mga corruption na naman dito. So, tanungin natin yung Pangulo, ano kaya ang meron dito? Kasi, like for example, dito sa Digital 8, involved dito yung mga content creators. Nakikinabang itong mga vloggers like itong si Boss Toyo. Kaya pala, hindi natin lingid sa kaalaman ng lahat, ay nakikita natin itong si Boss Toyo doon sa inauguration, doon sa mga concert ni Marcos Jr. Kasi hindi pala ito nagkataon lamang. Ito pala ay nakikinabang sila. Kaya makikita niyo yung mga emerging or yung mga visible na mga vloggers sa panig ni Marcos Jr. Nakikita ko nga yung mga iba dyan talagang todo yung kanilang paglalabas bansa Sarap-sarap ng buhay nila, nakabakasyon Sino kaya ang nag-finance nun? Tanong lang naman. Kaya dapat tanggalin na natin, baguhin natin yung ganitong sistema na dahil may utang na loob, nagkakaroon ng nung appointment na ganyan, inilalagay mo dahil may utang na loob, kahit na merong conflict of interest. Actually, yan yung tinanggal ni Duterte nung siya naging Pangulo. Ayaw niya yung ganyan, yung may utang na loob. Dapat yung ilalagay mo dyan is someone walang conflict of interest dahil yan po ang makakasira at magkakaroon ng corruption. Maalala ninyo yung ginawa nila kay Ben Tulfo at Erwin Tulfo kung saan na-issue dahil doon sa deal naman sa media, 'di ba? Yung nahiring sila magkapatid na Ben Tulfo at Erwin Tulfo dahil merong deal naman with the broadcasting dahil doon sa kanilang kapatid na si Wanda Teo Tulfo. 'Di ba? Tanggalin na natin 'yan kasi otherwise kawawa ang taong bayan. People's money na naman ang kanilang kakamkamin dito.